Sa video na ito, sabay nating tutuklasin ang mga lugar na naging saksi sa buhay ni Jesus. Handa ka na? Halika at sumama ka! Ang Bethlehem ay isa sa pinakamahalagang lugar sa buhay ni Jesus dahil dito siya isinilang bilang katuparan ng propesiya sa Lumang Tipan. Ayon sa propetang Mikas, ang Mesiyas ay magmumula sa Bethlehem, kaya't ang kapanganakan ni Jesus sa maliit at simpleng bayan na ito ay patunay ng katapatan ng Diyos sa kanyang pangako. Bagamat siya ay hari ng mga hari, isinilang si Jesus hindi sa palasyo kundi sa isang sabsaban, isang lugar para sa mga hayop. Ipinapakita nito ang kanyang kababaang loob at malasakit sa mahihirap at sa mga ordinaryong tao. Ang sabsaban ay naging simbolo ng pagdating ng tagapagligtas na hindi dumating upang maghari sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig at paglilingkod. Sa Bethlehem din, unang ipinahayag ang kanyang kapanganakan sa mga pastol na kumakatawan sa mga aba at hindi pinapansin ng lipunan. Ipinapakita nito na ang kaligtasan ay para sa lahat. Kaya ang Bethlehem ay hindi lamang lugar ng kapanganakan ni Jesus, kundi simula ng pag-asa, pagtubos at bagong buhay para sa sangkatauhan. Ikalawa, Nazareth. Sa Nazareth, lumaki si Jesus kasama ni Maria at Jose. Dito siya natutong mamuhay bilang isang ordinaryong tao, nag-aral, tumulong sa pamilya at nagtrabaho bilang karpintero. Ipinapakita nito ang kanyang pagiging mapagkumbaba kahit siya ang anak ng Diyos. Tahimik ngunit makabuluhang buhay, mahigit 30 taon ng buhay ni Jesus ay ginugol niya sa Nazareth, isang tahimik at maliit na bayan. Ipinapakita nito na mahalaga sa Diyos ang simpleng pamumuhay at paghahanda bago ang dakilang misyon. Tinawag si Jesus na taga Nazareth, isang titulong ginamit maging ng kanyang mga tagasunod at maging ng mga tumutulig sa kanya. Ipinapakita lamang dito na ang Nazareth ay bahagi ng kanyang pagkakakilanlan. Pangatlo, ang Ilog Jordan. Ang Ilog Jordan ay isa sa pinakamahalagang lugar sa buhay at misyon ni Jesus Kristo. Dito naganap ang isa sa pinakamakabuluhang pangyayari sa kanyang buhay, ang kanyang bautismo. Sa ilog na ito, bininyagan si Jesus ni San Juan Bautista, hindi dahil kailangan niya ng pagsisisi, kundi upang tuparin ang kalooban ng Diyos at maging halimbawa sa lahat ng tao. Nang mabinyagan si Jesus sa Ilog Jordan, bumukas ang langit, bumaba ang Espiritu Santo na tulad ng kalapati at narinig ang tinig ng Diyos Ama na nagsabing, "Ito ang aking minamahal na anak." Ang pangyayaring ito ang nagmarka ng simula ng pampublikong ministeryo ni Jesus, ang kanyang pangangaral, pagpapagaling at pagtuturo tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang Ilog Jordan ay sumasagisag din ng pagbabago at bagong simula. Tulad ng pagdaan ng mga Israelita sa Jordan patungo sa lupang pangako, ang bautismo ni Jesus ay nagpapakita ng daan patungo sa bagong buhay espiritual. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga rin ang bautismo sa mga Kristiyano bilang tanda ng pananampalataya, pagsunod at panibagong buhay kay Kristo. Hanggang ngayon, ang Ilog Jordan ay nananatiling banal na lugar para sa mga mananampalataya. Pinapaalala nito na tulad ni Jesus, tayo ay tinatawag na magpakumbaba, sumunod sa Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Pang-apat, disyerto ng Judea. Ang disyerto ng Judea ay may napakahalagang papel sa buhay at misyon ni Hesukristo. Matatagpuan ito sa pagitan ng Jerusalem at ng Ilog Jordan, isang lugar na tahimik at malayo sa kabihasnan. Dito dinala si Jesus ng Espiritu matapos siyang mabinyagan ni Juan Bautista sa Ilog Jordan. Sa disyertong ito, nag-ayuno si Jesus ng 40 araw at gabi. Sa panahong iyon, siya ay tinukso ni Satanas. Tinukso na gawing tinapay ang bato, subukin ang kapangyarihan ng Diyos, at sambahin ang diablo kapalit ng kapangyarihan sa mundo. Ngunit sa bawat tukso, ipinakita ni Jesus ang ganap na pagsunod, pananampalataya at lakas ng salita ng Diyos. Ang disyerto ng Judea ay sumisimbolo ng paghahanda, pagsubok at espiritual na paglilinis. Dito pinatibay ang misyon ni Jesus bago niya simulan ang kanyang pampublikong ministeryo, ang mangaral, magpagaling at magligtas ng sangkatauhan.
Hanggang ngayon, ang disyerto ng Judea ay paalala na bago ang tagumpay at liwanag, may mga sandali ng katahimikan, pagsubok at pananalig sa Diyos. Dito ipinakita ni Jesus na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Ama. Panglima, ang dagat ng Galilea. Ang dagat ng Galilea ay isa sa pinakamahalagang lugar sa buhay at ministeryo ni Hesukristo. Sa paligid ng dagat na ito, naganap ang karamihan sa kanyang mga pangangaral, himala at pagtawag sa mga alagad. Dito niya tinawag sina Pedro, Andres, Santiago at Juan, na pawang mga mangingisda upang maging mangingisda ng mga tao. Sa dagat ng Galilea, nagpakita si Jesus ng kanyang kapangyarihan sa kalikasan. Pinatahimik niya ang malakas na bagyo na nagpatunay ng kanyang awtoridad hindi lamang sa tao kundi pati sa hangin at alon. Dito rin siya lumakad sa ibabaw ng tubig, isang malinaw na tanda ng kanyang pagkadiyos. Sa baybayin ng dagat na ito, nagturo si Jesus sa mga tao tungkol sa kaharian ng Diyos, kabilang ang mga talinghaga na madaling maunawaan ng karaniwang mamamayan. Marami rin siyang pinagaling na may sakit at pinalayas ang masasamang espiritu sa mga bayan sa paligid ng Galilea. Ang dagat ng Galilea ay sumisimbolo ng buhay, pananampalataya at pagtugon sa tawag ng Diyos. Dito ipinakita ni Jesus na ang kanyang mensahe ng pag-ibig at kaligtasan ay para sa lahat, lalo na sa mga simpleng tao. At mula rito, kumalat ang mabuting balita sa buong mundo. Pang-anim, Capernaum. Ang Capernaum ay isa sa pinakamahalagang lugar sa buhay ni Jesus habang siya ay nangangaral sa lupa. Matatagpuan ito sa hilagang bahagi ng dagat ng Galilea at tinatawag itong sariling bayan ni Jesus dahil dito siya nanirahan at naglingkod ng matagal. Matapos iwan ni Jesus ang Nazaret, Capernaum ang naging sentro ng kanyang ministeryo. Dito siya nagturo sa sinagoga kung saan namangha ang mga tao sa kanyang kapangyarihan at karunungan. Sa Capernaum din naganap ang maraming himala, tulad ng pagpapagaling sa isang lalaking sinapian ng masamang espiritu, pagpapagaling sa biyenan ni Pedro at pagpapagaling sa alipin ng isang Romanong opisyal mula sa malayo. Dito rin tumira si Jesus sa bahay ni Apostol Pedro na hanggang ngayon ay makikita ang mga guho. Sa Capernaum, malinaw na ipinakita ni Jesus na siya ay hindi lamang guro kundi tagapagligtas na may awtoridad sa sakit, kasamaan at kalikasan. Ngunit sa kabila ng maraming himala, maraming tao ang hindi pa rin naniwala. Dahil dito, binalaan ni Jesus ang Capernaum na may pananagutan sila dahil nakita nila ang kanyang kapangyarihan ngunit tumanggi pa rin silang magsisi. Hanggang ngayon, ang Capernaum ay nagsisilbing patunay ng buhay, aral at kapangyarihan ni Jesus sa kasaysayan. Pang-7, Tabga. Ang Tabga ay isang mahalagang lugar sa tabi ng dagat ng Galilea na may malalim na kaugnayan sa buhay ni Jesus. Dito naganap ang isa sa kanyang pinakatanyag na himala, ang pagpaparami ng 5 tinapay at 2 isda, kung saan pinakain niya ang mahigit 5,000 tao. Ipinakita nito ang kanyang habag at kapangyarihan bilang tagapagbigay ng biyaya. Sa Tabga rin inaalala ang pagpapakita muli ni Jesus sa kanyang mga alagad matapos ang kanyang muling pagkabuhay, kung saan pinakain niya sila ng isda at tinapay. Hanggang ngayon, ang Tabga ay simbolo ng himala, pananampalataya at walang hanggang pag-ibig ni Jesus. Pang-8, Mount of Beatitudes. Ang Mount of Beatitudes ay isang mahalagang lugar sa buhay at pagtuturo ni Jesus dahil dito niya ibinigay ang isa sa pinakakilalang aral sa Biblia, ang Sermon on the Mount. Sa lugar na ito, tinuruan ni Jesus ang maraming tao tungkol sa tamang pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Dito niya sinabi ang mga Beatitudes o ang mga pahayag na nagsisimula sa mapalad ang tulad ng mapalad ang mga dukha sa espiritu at mapalad ang mga mahabagin. Ipinakita ni Jesus na ang tunay na pagpapala ay hindi nakabase sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kababaang loob, awa at malinis na puso. Mahalaga ang Mount of Beatitudes dahil dito malinaw na ipinakita ni Jesus na ang kanyang misyon ay hindi lang tungkol sa himala, kundi sa pagbabago ng puso at pamumuhay ng tao. Hanggang ngayon, ang lugar na ito ay paalala ng mga aral ni Jesus tungkol sa pag-ibig, kapatawaran at kabutihan. Pang-9, Cana. Ang Cana ay isang mahalagang lugar sa buhay ni Jesus dahil dito naganap ang una niyang himala. Sa isang kasalan sa Cana ng Galilea, naubusan ng alak ang handaan.
Dahil sa kahilingan ng kanyang ina na si Maria, ginawa ni Jesus na alak ang tubig, isang pangyayaring itinuturing na unang tanda ng kanyang kapangyarihan bilang Mesyas. Hindi lang ito simpleng himala. Ipinakita nito na si Jesus ay may kapangyarihan sa kalikasan at kaya niyang magdala ng kagalakan at kasaganaan sa buhay ng tao. Dahil sa himalang ito, nagsimulang maniwala sa kanya ang kanyang mga alagad. Mahalaga ang kana dahil dito unang nahayag kung sino talaga si Jesus, hindi lang isang guro kundi ang anak ng Diyos na may kapangyarihang magbago ng buhay mula sa kakulangan tungo sa kasaganahan. Pangsampu, bundok ng Olibo at ang hardin ng Getsemani. Ang bundok ng Olibo at ang hardin ng Getsemani ay may napakalalim na kahulugan sa buhay ni Jesus, lalo na sa mga huling oras. Madalas pumunta si Jesus sa Mount of Olives upang manalangin at magturo. At dito niya ibinahagi ang mahahalagang aral tungkol sa hinaharap at kaharian ng Diyos. Sa paanan ng bundok na ito, matatagpuan ang hardin ng Getsemani, kung saan naranasan ni Jesus ang matinding pagdurusa. Dito siya taimtim na nanalangin, "Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ito, ngunit hindi ang aking kalooban, kundi ang iyo ang mangyari." Ipinakita nito ang kanyang ganap na pagsunod sa Diyos kahit sa harap ng kamatayan. Sa Getsemani rin siya ipinagkanulo ni Judas at dinakip na nagmarka sa simula ng kanyang pagdurusa para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang Mount of Olives at hardin ng Getsemani ay sumasagisag sa panalangin, sakripisyo at walang hanggang pag-ibig ni Jesus para sa atin. Ang sumunod naman ay ang Via Dolorosa. Ang Via Dolorosa na nangangahulugang daan ng pagdurusa ay ang landas na tinahak ni Jesus habang pasan niya ang krus patungo sa Golgota, ang lugar ng kanyang pagpapako sa krus. Sa daang ito, naranasan niya ang matinding hirap, sakit at kahihiyan habang pinapanood at tinutuligsa ng mga tao. Dito siya ilang ulit na padapa dahil sa bigat ng krus na dala niya, at dito rin niya nakilala ang mga taong nagpakita ng habag tulad ni Simon ng Cyrene na tumulong magbuhat ng krus at ni Veronica na nagpahid ng kanyang mukha. Sa kabila ng kanyang pagdurusa, ipinakita ni Jesus ang pag-ibig at kapatawaran para sa mga tao. Ang Via Dolorosa ay paalala ng sakripisyong handang tiisin ni Jesus para sa kaligtasan ng sangkatauhan, isang masakit ngunit makapangyarihan at patunay ng kanyang walang hanggang pagmamahal sa ating lahat. Ang sumunod naman ay ang Church of the Holy Sepulchre. Ang Church of the Holy Sepulchre ay isa sa pinakasagradong lugar sa Kristyanismo dahil dito naganap ang pinakamahalagang pangyayari sa buhay ni Jesus, ang kanyang pagkapako sa krus, pagkamatay at muling pagkabuhay. Ayon sa tradisyon, sa loob ng simbahang ito matatagpuan ang Golgota, ang lugar kung saan ipinako sa krus si Jesus. Dito rin matatagpuan ang libingan ni Jesus kung saan siya inilibing matapos mamatay. Ngunit hindi doon nagtapos ang kwento. Sa lugar ding ito naganap ang himala ng muling pagkabuhay na naging pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Ang walang laman na libingan ay patunay na tinalo ni Jesus ang kamatayan. Ang Church of the Holy Sepulchre ay sumisimbolo ng sakripisyo, pag-asa at tagumpay ng buhay laban sa kamatayan. Hanggang ngayon, milyon-milyong tao ang dumadalaw dito bilang pagpapahayag ng pananampalataya at pasasalamat sa ginawa ni Jesus para sa sangkatauhan. At ang pinakahuli, Emmaus. Ang Emmaus ay isang mahalagang lugar sa buhay ni Jesus, lalo na pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Ayon sa Biblia, matapos mabuhay na mag-uli si Jesus, nagpakita siya sa dalawang alagad habang sila ay naglalakbay patungong Emmaus. Hindi nila agad siya nakilala at naglakad siya kasama nila habang ipinaliwanag niya ang mga kasulatan tungkol sa Mesiyas. Habang sila ay kumakain, nang hatiin ni Jesus ang tinapay, bigla nilang nakilala kung sino siya. Ngunit agad din siyang naglaho sa kanilang paningin. Sa sandaling iyon, napagtanto nila na buhay si Jesus at siya ay tunay na muling nabuhay. Ang Emmaus ay sumisimbolo ng pag-asa, pagbubukas ng pananampalataya, at pagkilala kay Jesus sa gitna ng pang-araw-araw na buhay. Ipinapakita nito na si Jesus ay patuloy na kasama ng kanyang mga tagasunod kahit hindi siya agad nakikilala. Tunay namang kahanga-hanga at puno ng pagpapala ang mga ginawa ni Jesus para sa ating lahat. Kaya kung ikaw man ay may pinagdaraanan ngayon, huwag kang susuko. Lagi mong tandaan na ikaw ay mahalaga, espesyal at walang sawang minamahal ng Diyos. Kaya abangan ang susunod nating episode dito pa rin sa ating YouTube channel. Ako po si Bricks TV, hanggang sa muli.